Balik tayo. Ito lang, kuha tayo ng hingi tayo ng parang opinion. post-mortem, di ba? Sa nangyari. Matindi nun. Oo. Tapos wala tayong ibang pupuntang mga... kundi isang eksperto sa larangan ito. Baka pwede tayo bigyan ng linaw. Ano ba ang eksplanasyon kung bakit nangyari ang nangyari nitong mga nagdaang araw? Yes. Pagbaha dito sa Metro Manila. Nasa linya ho natin ang Executive Director ng UP Resilience Institute at NOAA Center. Naalala niyo yung project NOAA yan? Of course. Si Dr. Alfredo Mahar Lagmay. Dr. Lagmay, magandang umaga po sa inyo. Ayan, Double Weng sa saksi sa Double B, Radyo na TV pa. Good morning. Magandang umaga po, Dr. Lagmay. Po sa inyo. Thank you for inviting me. Maraming salamat din po sa oras. Doc, ang gusto kong malaman, ito na ba yung new normal natin? Yung nasaksihan natin ng July 24, yan na ba ang new normal natin? Habagat pa lang, ganyan na kalakas at kadami po ng ulan. Yung talagang binabaha o babahain tayo pag may habagat. Oo. Actually, hindi naman first time na nangyari ito, no, na merong bagyong dumadaan sa north ng Pilipinas ng panahon ng July, August, September, October, na panahon ng habagat. Kasi yung bagyong yon, pinaiigting niya, binibigyan niya ng vitamins yung monsoon rains. At dahil doon, nagkakaroon ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. Pero hindi lang sa Metro Manila, sa Bataan, sa Central Luzon, sa Zambales, sa Bataan. Depende kung saan bumuhos yung ulan. At yung 2012, 2013, 2014, nagkaroon tayo ng habagat. Noong 2018, nagkaroon din tayo ng habagat. Ngayon, umulit-ulit, no? Ang paggaganyan, medyo noticeable, lalo na kapag tayong Marikina River ay umaapaw. Yung lahat ng binanggit kong habagat na yun, matataas yung tubig, mataas yung sukat ng level ng tubig sa Marikina River at nagdulot ng perwisyo sa marami nating mga kababayan, hindi lang sa Marikina, kung hindi sa Quezon City, sa San Juan at iba't ibang parte ng Metro Manila. Doc, sa mga ganitong pagkakataon, ito, binahan na naman ho tayo, kahit sapat naman ho tayo sa impormasyon at mga babala, ano? At saka may mga flood control projects pa tayong ginagawa at patuloy na ginagawa. Ano pa ho bang kulang sa preparasyon natin? Oo, medyo naging choppy ka, no? So, ang tanong mo ay... Kung ano pa yung mga naging kulang siguro. Kasi kumpleto naman ho tayo. Okay. May mga flood control projects tayo. Sige. Oo, maganda yung tanong na yan. Ano? Gusto ko lang malaman na malaman ng taong bayan na meron din limitasyon ang siyensya. No? The day before noong bagyo, noong July 24, meron tayong binabantayan ng mga forecast para malaman natin kung uulan kinabukasan o hindi. Anong kalakas ang ulan, no? Yung the day before, medyo parang kapos yung forecast, no? Na-surprise tayo, kumbaga nagulat. Dito rin sa UP, nagpo-forecast din, gumagawa din ng mga models. At nahirapan talaga, underestimated din yung dami ng ulan na forecast na bumuhos, no? Gusto ko maintindihan ng mga tao na may limitasyon ang science at dapat tanggapin natin yon na mayroong mga limitasyon. No? Kumbaga, yan yung state of the art ng siyensya, ng prediction, kasi sabi nga ng mga meteorologists dito sa UP, mahirap i-model yung ganitong sistema. Yung sinasabi nyong, Doc, yung sinasabi nyong may kakulangan ang siyensya, ano ba yan? Pagdating ho sa pag-analisa o pagdating ho sa kagamitan? Hindi naman sa gamit ito. Kung hindi, yun lang talaga yung current na available na mga modeling techniques. No? Medyo complex yung system, lalo na dito sa Pilipinas, malapit sa equator, na mahirap talaga ispilingin o i-model itong ganitong forecast. Dapat naintindihan ng mga tao yun. At dahil nga doon, medyo nagulat, pati ako nagulat, no? Pati yung mga ibang tao nagulat. Marami sa atin nagulat. Pero pagkatapos ko sabihin yan, gusto ko rin maintindihan ng mga tao na hindi naman ito ang first time na nagkaroon tayo ng habagat. Kapag mayroong ganitong bagyo sa taas ng Pilipinas, panahon ng habagat, nagkaroon na tayo ng Undoy, although tropical storm yon na naglandfall. Tapos meron tayong habagat noong 2012, habagat ng 2013, habagat ng 2014, 2018.
Kapag ganon, dapat alerto na rin tayo. Dapat siguro nagkulang din kami na mag-remind ng mga tao na paggaganyan ay ito yung nangyari noong unang panahon na yun at malawakang pagbaha. So, babalik ako dun sa tanong ninyo kung ito na ba yung new normal. Kung sa dami ng binigay kong ehemplo, palagay ko nga, dapat sanay na tayo dito at alerto tayo palagi. Kasi po talagang Pilipinas, nasa, ang tawag nito, may tumatawag. Oo. Mamaya na nila po tawagan si Dr. Lagmay. Busy pa kami. Nasa radyo na TV pa. Sandali, nawala tuloy. Naputol si Doc Lagmay. Inawagan yung kanyang linya. Hindi na forecast yun, ha? May tatawag. Sandali lang. Oy, ganun pala talaga. Kahit silang mga eksperto, hindi rin natansya na ganyang kalaki yung dalang ulan ng habagat. Kasi naman, kung habagat lang, hindi ganyan katindi. Kaso in-enhance siya ka ng bagyong Karina. Ngayon, bigyan na natin ng bigat pag sinabing habagat. Lalo na kung may kasabay na bagyo, di ba? Balikan natin, Doc. Opo, heavy gut po ang tawag na lang natin dyan para mas naiintindihan natin. Heavy gut sa ulan, heavy gut sa baha, heavy gut dapat ang paghahanda. Totoo po yan. So, paano natin pwedeng i-cure ba yun, Doc Lagmay, yung kahinaan natin o kakulangan pa natin doon sa pag-forecast kung meron mang kahinaan na natukoy? Well, ayun po, yung kaya po nag-aaral ng mga tao at pinagaganda po ang ating mga paraan, ang ating understanding para maayos natin yung mga limitasyon na yan, Pero kasi complex system talaga po ito, hindi lang doon sa siyensya, kung hindi yung paano natin hinahandle ang mga baha, ang isang nakikita ko na malaki, among others, is that ang Metro Manila ay napaka-congested. At mahirap po ang disaster risk reduction, ang planning ng community na iiwas mo doon sa baha. Kasi marami pa pong lugar na hindi naman binaha. Iiwas mo yung community doon sa baha. Pero dahil ito ay congested, crowded pati yung mga lugar na natural na parte ng ilog kapag tag-ulan. Ang tinatawag dito mga floodplains. So dapat siguro dahil may climate change na sasabi na grabe pa yung mga kondisyon ng baha at dami pa yung bagyo, lalakas pa yung mga bagyo, ay kailangan ngayon pa lang pinag-iisipan na natin paano natin planuhin na mabuti. Maybe decongest ang Metro Manila, di ba? Para mas maganda ang pagpaplano. Okay, ngayon. Kailangan ba nating ibalik sa drawing board yung lahat ng mga flood control program natin, urban planning natin para iugma na natin, Doc Lagmay, sa panibagong hamon po ng panahon? Opo, nakapagsalita na po ako doon sa urban planning. Ang gusto kong maintindihan din doon sa flood control naman, meron pong iba't ibang klasing pag-ulan at iba't ibang klasing baha, Merong mga baha na maliliit o katamtaman lamang yung baha pero madalas mangyari. Meron naman yung mga baha na napakalaki, At bihira mangyari. Opo. Yung mga flood control projects po natin, ang kaya niya as of the moment na nakikita ko ay yung mga maliliit at katamtamang baha. Yung flood control projects na yon, so sulit yan kapag ganong klaseng baha ang pinag-uusapan. Opo. Pero pag pinag-uusapan na po natin ay yung gaundoy na baha, iba pong usapin yun dahil ma-overwhelm pa rin po yung infrastructure kasi hindi po natin kayang gumawa pa para sa buong Metro Manila ng infrastructure na kakayanin yung napakalaking mga baha. Ma-overwhelm po yung mga infrastructure na yan. So babalik tayo sa land use planning. Kailangan iposisyon natin yung mga lugar, iwas doon sa mga bahaing lugar, iwas doon sa mga floodplains, para kahit dumating yung baha, wala tayong pinag-uusapang disaster. Yung pang sinasabi yung land use, ito ba yung ano bang mga method dyan meron? Yung pagtatanim ulit ng mga puno, ganon, dito sa Kamaynilaan? Ano ba? Okay. Bali, pinaplano nyo po yung community along with the stakeholders in the community saan ilalagay yung mga critical facilities, yung mga subdivision, iwas sa mga dilubyo para pagka nagkaroon ng baha, walang mga komunidad doon sa lugar na binabaha. Diba? Kasi marami namang mga lugar na ganon. Tapos paplanuhin mo yan, hindi lang sa evacuation center, paplanuhin mo rin yan doon sa agrikultura, doon sa sektor ng edukasyon, sektor ng turismo, ibang sektor.
Pag pilinano po natin yan, kahit po nagkakaroon ng mga natural hazards, katulad ng dilubyo, katulad ng baha, alam natin Pilipinas, may tinatamaan, mas makakapag continue ng ating development unhampered by these natural hazards. Okay, dalawang tanong na lamang panghuli sa akin. Una, kasi may mga tinuturo na ang dahilan daw baka yung mga reclamation project sa Manila Bay. Oo. Kaya binaha tayo. Yan ba isang pwedeng konsiderasyon na kung bakit matindi ang naging pagbaha natin? Parang naharangan daw at saka yung mga bodies of water natin dapat diretso na Manila yan. Bay. At panghuli, maaari bang mangyari ang mas matindi pang pagbaha sa Metro Manila dala ng habagat lamang? Ganito po, no? Dalawa yung tanong nyo. Yung una, reclamation. Medyo nagiging political na rin yung yung usapin dyan, no? Yung reclamation po, marami ako nababasa sa mga articles na may relation ang paggawa ng reclamation, lalo na pag hindi maganda ito, nagkakaroon ng baha. Marami ako nakikitang ganon. Pero bilang isang scientist po, gusto ko na bago akong magsalita, nakikita ko kung ano talaga yung senaryo doon sa lugar na pinag-uusapan natin. Wala pa po akong nagawang simulation ng reclamation at baha, pero kung ang pinag-uusapan po natin yung doon sa Senado, kahit wala pong reclamation, nagawa na po namin yung flood model, nagkakaroon po doon sa simulation namin ng baha doon sa harap ng kalye at saka doon sa kalye ng Senado. And it was because of the reclamation. Ganun po ba yun? Wala pa pong reclamation nung sinimulate namin wala pa, pero may baha na. Siguro mga halos tuhod o mas mababa sa tuhod. Alright, opo. Pero hindi ko rin alam na dahil wala pa po akong simulation o senaryo na kasama yung reclamation, baka pwede naman gumrabe yun. No? Pero hindi ko po masabi kung mas grabe pa kung may reclamation. Ang alam ko lang ay kahit walang reclamation, nagbabaha doon sa lugar na yun. Opo. Dahil yun ang nakita namin doon sa simulation na walang reclamation. Alright. Okay. Ako, Doc Lagmay, ang sarap Oo. talagang kausap ng mga eksperto. Mas nauunawaan mo ang takbo ng panahon. Pero hindi po ito ang huli at ito ang huling panayam natin, Dr. Lagmay. Magkakaroon po pa tayo ng mga susunod na panayam dahil kailangan natin ng mas matitino pang paliwanag sa ganitong sitwasyon na ating panahon. Sana yung mga opinion nyo ay pakinggan. Yes, pakinggan ng gobyerno. lahat ng Magkonsulta sektor. ang pamahalaan. Sir, thank you po sa inyong oras. Doctor. Thank you. Sige po. Maraming salamat po. Thank you, Doc. Si Dr. Alfredo Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute at NOAA Center. Yun.